Katumbas daw ng paglagay sa tahimik ang pagbubukas ng magagandang posibilidad sa isang bagong mag-asawa. Isang makahulugang mensahe ng bagong pagsisimula. Gayon din ang mga ikalawang pagkakataon sa kabuuan ng kanilang bubuuing buhay. Oo, ang lahat ng nabanggit ang inaasahan ko sa pagsasama namin ni Raul. Pagkaraan namin magpakasal. Pero nagsisimula pa lamang ang aming pagsasama, marami na ako nakikitang mga pangitain na nagsilbing pahiwatig ng mga problema sa hinaharap. Oh, baka Karina. Napadaan ka dito sa tindahan ko ng school supplies Bakit may kulang pa ba sa pinamiling gamit pang-eskwelahan ni Raul Karina? Yun ang nga ho sana yung tatanong ko sa inyo ng Fidel. Oh. Kasi nakita ko kanina galing dito si Raul. May dalang isang malaking eco bag. Nabili nga kasi siya ng mga notebook saka ng iba pang gamit pang estudyante kanina. Kaya akala ko kaya ka nandito dahil may kulang pa doon sa mga pinamili niya. Sa totoo ho, wala ho akong alam tungkol sa mga pinamili niya dito. Hindi kaya nagninegosyo na rin ng asawa mo. Baka ibinibenta yung mga pinamili niyang school supplies doon sa mga kasamahan niyang driver. Sabi mga anak ng estudyante. Baka tutubuan niya na lang siguro ng konti yung mga item. Naisip niya sigurong magdoble kayo. Lalo ngayong nagdadalang tao ka. Sana nga ho, Mang Fidel. Ay, sige ho, ako aalis na, mamamalengke pa ako. Papunta ho talaga ako ng palengke. Nung makita ko kaninang nanggaling dito si Raul, kaya nga napadaan ho. Sige na. Pero pakisabi na rin sa asawa mo na pwede kong babaan ng konti yung presyo ng school supplies sa susunod yung pagbili. Oo. Para naman mas kumita pa siya ng medyo malaki sa pagdinegosyo niya, ha? Sige ho, sasabihin ko sa kanya. Maraming salamat ho. Wow! Hello, Kitty! Bakit alam niyong favorite ko ang Hello Kitty items mo, Raul? Nasabi kasi sa akin ng tiyanditang mo, na-obsess ka raw sa Hello Kitty item. Okay? Puro Hello Kitty ang tatak ng school supplies na binili ko para sa iyo. Ang gaganda! Lalo na tong Hello Kitty bag na to. Pangarap na pangarap ko kaya to noon pa. Ang ganda talaga. Oh, eto. Bibigyan pa kita ng 2,000 pesos para panggastos mo sa iba mo pang pangangailangan. Pag kinulang pa yan, magsabi ka lang, ha? Ay, sige ho. Akong bahala sa iyo. Opo, Mang Raul. Nakasave naman sa akin yung cellphone number niyo eh. Ayun siya nga pala. Binili rin kita ng pantulog. Ha? Gusto ko suot mo tumamaya pagkaligo mo, ha? Ay, ang cute! Ang nipis. Parang preskong isuot to Sige. Sige, Mang Raul, isusuot ko to mamaya pagkaligo ko. Ang ganda kaya! Bagay na bagay sa akin to. Ay, mo. Ibibili rin kita ng maraming ganyan. Yung iba-ibang kulay. Aba, Karina, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito sa Baseco? Ikaw, bakit nandito ka rin? Malapit lang dito yung bodegang pinaglalagkakan namin ng sako-sakong asukal na binabagsak sa pera. Teka, ano ba talagang pakay mo sa lugar na ito? Meron kasi nakapagsabi sa akin Hmm. na dito daw nakatira yung menor de edad na sinusuportahan ni Raul. Ano? Pero, hindi ka pa pwedeng pumasok mag-isa sa looban. Delikado. Baka marami ka mag-anak yung babaeng sinasabi mo. Kukuyugin ka ng mga yon. Gusto ko lang namang makausap yung batang babae. Tsaka yung tiyahin niya na nag-aalaga sa kanya. Hindi naman ako magugulo. Hindi pwede yan. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Ano? Tara, ihatid na kita sa sakayan ng jeep. At huwag na huwag kang babalik ulit dito. Dahil mapapahama ka lang. Kabisado kong ugali ng mga tao rito. Lalo na, karida pala ng asawa mong hinahanap mo. Hindi nila ituturo sa'yo kung sino yun. Dahil teritoryo nila ito.
kausap. Kung nagpapakilala kang asawa ka ni Raul, lalong ayokong makipag-usap sa'yo. Hindi lang ho, misis, makinig kayo sa akin. Hindi lang para sa karapatan ko o para sa karapatan din ng sanggol na dinadala ko ang pakay ko kung bakit ako nagpunta rito. Kundi para na rin sa kapakanan ng pamangkin mo at sa'yo na rin. Mga buhay namin to ng pamangking ko. Kaya kami ang mas nakakaalam para sa aming kapakanan. Kung talagang gusto nyo na mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamangkin nyo, hindi sa pamamagitan ng immoral na paraan na pinamulat nyo sa kanya. Nangako si Raul na susuportahan ng pag-aaral ni Madal hanggang kolehiyo. Pagtatapusin niya ng nursing. Kaya sana naman, huwag mong hadlangan ang pangarap ng asawa mo sa pamangking ko. Natatay ka? Nadadala ka? Hayaan mo muna kasi ako sa diskarte ko. Hindi naman kita pinababayaan. Inuuwian naman kita rito. Raul, bakit hindi mo nakita ang katotohanan na sinisira mo kinabukasan ng batang babae na yun? Kaya nga sinusuportahan ko lahat ng mga pangangailangan niya. Sa ganung paraan, napapabuti ko ang buhay niya. O ngayon, paano mo sasabing sinisira ko ang kinabukasan niya? Nagpa-ultrasound ako nitong nakaraan. Babae magiging anak natin. At alam mo ba kung anong kinatatakot ko? Oh, Na baka pagdating ng araw, siya ang magsilbing pambayad utang sa kasalanang dinedepensaan mo ngayon. kung yung ba magiging kapalaran niya, anong magagawa ko? Alam mo ba, pagod na ako marinig yung mga sagot mo na walang kwenta. Mag-isip ka naman ng maayos. Tulungan mo ang sarili mo na makaahon sa sitwasyong kinalulubugan mo ngayon. Ay, ang buong akala ko pa naman, nagdinegosyo yung lokong yun. Kaya pala bili ng bili dito ng school supplies, yung pala, may kinalulukohang binordenda sa Baseco. Gusto ko na nga akong bundalin kapag nagkakasalubong kami sa Baseco eh. Napakayabang kung makaasta. Para bang ipinagmamalaki pa sa akin yung kagkaguhan niya. Sana lang, mamulat siya ng maaga sa maling ginagawa niya. Eh, sana nga ho. Huwag niya nang hintaying mabuntis pa niyang batang babae yun. Dahil sigurado ako, doon na magsisimula ang mga kamalasan sa buhay niya. Oh, may lalaki. O, Giselle, Basta akong bahala sa lahat ng pinagdil mo. Teka lang, Dita. Bakit ba ayaw mo kong papasukin sa kwarto ni Madel? Bakit parang may narinig akong lalaking kausap niya sa loob? May bagong customer si Madel, sa engineer. Kaya huwag ka na magpumilit pa. Napamasok sa kwarto niya, Raul. Niluloko mo ba ako, Dita? Panay ang hingin yung magjahe ng pera sa akin, tapos ngayon, malalaman ko may ibang lalaking kasama si Madel sa kwarto niya. Hoy, mas mataas ang sustentong inalok niya kay Madel. Kaya mula ngayon, siya na ang nagmay-ari sa aking pamangkin. Ayun ka. Pagkatapos niyo akong perahan ng perahan, hindi uubra sa akin ang katalantadonan mo babae ka. Sasakaling kita right, papatay. Sige, subukan mo ako saktan para hindi ka na makalabas ang buhay dito sa Baseco. Baka nakakalimutan mo, teritoryo namin to, Raul. Suwitik ka! Ditang suwitik ka! kumain ka na, Raul. Paggabi ko ba hindi kumakain? Hindi ba lulunasan ng paglalasing niya ang pagpapahirap sa sarili mo? Nagkakasakit ka pa niya sa ginagawa mo. Galit na galit ako sa sarili ko, Karina. Kung bakit napakarupok ko. Kung bakit hindi ko kayang labanan ng mga kahinaan ko. Sadyang dumarating ang mga tukso. Kailangan mo lang bumitiw sa iyong mga kahinaan. Pero paano? Napakadaling magkasala, pero napakahirap magbago. Mahabang proseso ang pagbabago. May mga dahilan kung bakit dapat itong pagdaanan mo naman. Bakit ba paulit-ulit mo akong pinatatawad?
Sa kabila ng paulit-ulit ko rin pagkakasala sa iyo, Marina. Kung isusumpa ba kita ng isusumpa? Meron bang buting idudulot yun sa mga sitwasyon? Nananatili ako sa iyong tabi para matulungan kitang mas mapaghandaan mo ang isang bagong buhay na gusto mong harapin pagkatapos ng mga pagsubok, Raul. Para mas maging matatag ka, lalo na sa pananampalataya. Subukin mong samahan ng dasal ang pagbabagong gusto mong isabuhay. Makatitiyak ka. Hindi ka ililigaw ng iyong mga dalangin. Hindi naman talaga nangyayari sa maikling panahon lang ang pagsisikap na magbago. Pero pinatunayan ng magaan na pagdaraan ng mga anak ang pagtugon ng nasa itaas sa aking mga dalangin, lalo na sa mga dalangin ni Raul sa pagnanais ng tahakin ang tamang landas. Ang pagkasilang ng aming panganay, ang isa pang nagbigay sa kanya ng dahilan upang higit pang paghandaan ang aming kinabukasan. Sa ngayon, nakapagpundag na siya ng sarili niyang sasakyan na ipinamamasagan niya upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Ako si Karina at ito ang aking buhay.